Mga haloshos, umaasa pa rin na mabawi ang titulong Itbulaga. At may balak din silang mag-produce ng mga bagong shows, kung saan network di pa nila masabi. Matatandaang, sa isang interview noon ng PEP-PH, kay Attorney Maggie Garduque, ay natanong siya, kung nakikipag-negotiate sila sa ibang network, para muling ibalik ang dati nilang show, na Tahanang Pinakamasaya. Pero sinagot niya lang ito, nang hindi niya pa masasabi sa ngayon, dahil may inaasikaso pa sila. Pero sinabi niya din dito, na baka daw magkaroon ng ibang tahanan ng show, at kung saan daw iyon, wala pa daw siyang masasabi. Kung saan sinabi nga niyang, wala na doon sa APT yung tahanan nila ngayon, malay mo, meron sa susunod na magkaroon ng another tahanan, di ba? So, I'm not dispelling that possibility again. Kung saan yun, sa ngayon wala pang concrete na masasabi, at kung ano pa po yung future projects. Nabanggit niya din nga dito, ang kagustuhan daw talaga ng mga haloshos, na bumuo ng isang noontime show, na magiging parte daw ng kanilang buhay, ayon pa kay Attorney Maggie, na nasa puso talaga ito ng mga haloshos, noon pa man. Dagdag pa niya, na naghahanap na daw ng bagong ipoproduce na show ang Tape Incorporated, gaya nga daw ng teleserye, o kahit na anong pwede nilang iproduce. Samantala, patuloy rin daw ang pagdinig sa apelang isinumite nila, kaugnay pa rin sa copyright case, na napanalunan ng TVJ, sa Marikina Regional Trial Court. At ayon din kay Attorney Maggie, ay may na-i-file na rin daw ang GMA7 kaugnay dito, para ipa-review daw, ang naging desisyon ng Regional Trial Court Branch 273 of Marikina. Ayon kay Attorney Maggie ay, there are pending cases before the Intellectual Property Office, yung sa trademark case. And yung sa copyright case, na desisyonan ng RTC Branch 273 of Marikina, and currently now under appeal before the Court of Appeals. So, tuloy pa rin po yun. I'm the one handling the Court of Appeals case, and there's another lawyer handling IPO cases. I'm lukang, sinusupervise ko pa rin naman po both cases. Na pareho namang makikita, sa article mula The Manila Times at PEP-PH. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. As to the Court of Appeal cases, for comment na po ng TVJ yung petition for review, that was filed by Tape Inc., as ailing the decision of Regional Trial Court of Marikina on the copyright case. Nag-file din po ng petition for review ang GMA Network, as regards the decision of the Regional Trial Court Branch 273 of Marikina. So, ibig sabihin, as regards the copyright case, yung decision po ng RTC or Regional Trial Court 273 of Marikina, dalawa po ang appeal, or petition for review na na-i-file against that decision. Nag-appeal po ng hiwalay ang Tape Inc., ganun din po, nag-file ng appeal ang GMA Network. So, pareho pong inassail ng Tape at GMA Network, ang decision ng RTC Branch 273 of Marikina. Pero, may magagawa pa ba ang lahat ng mga apelang ito, ng Tape Incorporated at GMA7, ngayong ang GMA7 na rin mismo, ang sumibak sa kanilang programa. At ngayon nga, ay ipinalit na ng GMA7, ang It's Showtime, bilang bago nilang block timer sa noontime. Samantala, sinagot din ni Attorney Maggie Garduque ang tungkol dito, pero ang pinunto niya naman dito, ay para daw malaman ang katotohanan, dahil ayon sa kanya, ay first time daw sa showbiz industry, na may talent na nag-claim ng trademark ng show, na pinuproduce nga daw ng Tape. Kung saan sinabi nga niya dito, na, I think it's just be a matter of, para malaman din ang katotohanan and legal-wise, malaman kung sino ba talaga ang may-ari ng intellectual property na ito. And I think, the decisions of the courts would be determinative, kasi magsiset din ito ng precedent din, as to this nouveau controversy ano. I think this would be the first case, na merong nag-assail ng ganyang trademark. And I think in the whole showbiz industry, hindi pa nangyayari to,
na there would be a talent tapos nagkaroon ng claim against the trademark of a show being produced by a producer. So, I think this would be a precedent to courts, na mapagdesisyonan who would be the owner of the intellectual property, with respect sa cases na may ganitong similar facts. So, para sa amin, importante din na madesisyonan itong case na to, so that once and for all, malaman kung sino ang may-ari ng intellectual property, and maging precedent sa lahat na magiging controversy na ganito. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito? Pwede nga kayang bumalik ang TP, pero sa ibang network na. At may pag-asa pa nga bang mabawi ng mga halos-hos, ang titulong Itbulaga?